February 2026 Chapter Prayer Assembly ng ating SB3A ng ating chapter. So, as an exhortation para sa assembly natin for tonight. So, kahapon, medyo nakakakaba. Nabalitaan niyo po ba? Yung nangyari dito sa may, anong kalsada to? San Leonardo Street. At nagkaroon tayo ng, banana compound. Tama ba? Pinagsimulan nung sunog. Quite unfortunate na it's quite unfortunate and sad na mayroong mga naapektuhan. Although wala naman yatang casualty, pero kung walang life lost, meron pa rin mga possession or properties, no? Nawalan sila ng tahanan, nawalan ng gamit, and devastating yun, di ba? And even, hindi ko alam kung, well, nangyari na rin sa amin yan before, dun sa tinitirhan namin ngayon, muntik na rin kaming masunugan. So, somehow, ko yung naramdaman nila Bro June, tsaka nila si Zen, no? At tsaka yung ating kapatid doon, si Bro De Vera Couple. De Vera Couple. Kung ano yung kaba, na ito, wala kang magawa, no? Kung di talagang magdasal. Tapos pa, may nakuha kaming balita nga na meron tayong isang kasama sa parish natin, parishioner, na nascam. No? Sa Legion of Mary siya. At siya rin, despite di naman malaki yung possession loss, but at the end of the day, it's still a loss. Siya ay nakuhanan ng pera, no? Sa kanyang awa, sa kanyang pagmamalasakit, siya pa ay nabiktima, no, ng scam. And this somehow led me dun sa, kaya ang theme natin for tonight is not my will but yours. Kasi kung minsan, nakausap ko ngayon yung nabiktima ng scam. Ang sabi niya, dito na siya, parish worker siya. Tapos sabi niya, nagsaserve na ako sa simbahan, pero bakit nangyari pa yun sa kanya? Siya na nga yung nagmalasakit, tapos siya pa yung nakuhanan. Maraming sa atin dumaan doon sa punto na nagtanong din tayo, tama ba? Tama, no? In one way or the other in our lives, natanong natin, Lord, nagsaserve ako, bakit sunod-sunod yung problema, sunod-sunod yung mga pagsubok. But what I remembered nung nagre-reflect ako noon, kagabi, about this, is I was led to a scene in The Chosen. Familiar kayo po dun sa The Chosen? Yes. No? Na TV series sa Netflix. Merong isang scene doon na lumapit si James, o si Little James, isa siya sa mga apostoles ni Jesucristo. Tapos sa paglapit niya kay Jesucristo, nagtanong siya. Kasi si Little James, o ang ibang tawag sa kanya ay James the Less. Kasi kaya ganon, nung panahon pala ng mga Jewish tradition, pag ikaw ay mayroong disability, ikaw ay kasintabi, medyo maliit, meron kang disability, meron kang kukulangan kumbaga sa features mo sa pangangatawan, you are taken as a less of a person, no? Parang may konting discrimination ng panahon, ng mga unang panahon Jewish tradition. And so si James the Less ay apostoles, no? Apostol ni Jesucristo. So nagtanong siya, Jesucristo, sabi niya,
kung saan-saan tayo pumupunta, kung sino-sino ang iyong pinagaling. Pero ako, matagal ko nang gustong maggumaling kasi meron siyang disability, no? Parang lumpush siya. Sabi niya, Panginoon, matagal ko nang gustong maggumaling. Pero bakit hindi mo pa ako pinapagaling? Pero makasama si James Dalet sa ministry ni Jesucristo. Marami nang gumaling, siya hindi pa. Pero maganda yung sinabi ni Jesucristo doon. Sabi niya, imaginein mo, James, little James. Yung iba ay nanunumbalik sa ating Panginoong Diyos. Bumabalik ang kanilang pananampalataya sa Diyos by the wonders o mga miracles na pinaperform ni Jesucristo. Pero hindi ba mas magaling na ikaw mismo na may kakulangan pero isa kang instrumento sa pagpapagaling ng iba? Yun pala ang sinasabi ni Jesucristo sa atin. Na hindi tayo kailangang buo, hindi tayo kailangang kumpleto para gamitin ni Jesucristo na may pakalat ang kanyang salita. Amen? Na miski na doon sa ating mga kahinaan, na miski na doon sa mga bad experiences natin, doon sa mga hindi magagandang nangyari sa buhay natin, maaaring ginagamit tayo ni Jesus para mas maipamahagi ang kanyang pangalan, ang kanyang pagiging Diyos at makapangyarihan sa lahat, no? Para sa iba, para mas makilala ng iba si Jesucristo sa pamamagitan ng buhay natin. Amen? No? At yan yung maririnig natin mamaya sa mga sharings na maririnig natin sa ating mga kapatid. So with that, may I invite everyone, tayo po ay tumayo na. Let's all come in the presence of the Lord, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Thank you, Lord God, for fixing all of our schedules. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-touch mo sa mga puso namin upang magkaroon ng kalakasan, ng pangatawan at ng kaluluwa upang makadalo sa gabing ito at makasama ka, kasama na yung aming mga kapatid sa pananampalataya. Panginoon, sa mga oras na to ay ibinabahagi lang namin ang aming sarili at ang aming oras upang pasalamatan ka at upang papurihin ka, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang Diyos, ikaw lamang ang makapangyarihan. Let us praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord, praise you, Jesus. Hallelujah, Father. Praise you, we glorify you. Hallelujah. Hosanna in the highest. Hallelujah. God.
Lord, we know that you wrote this message originally with us. Wala na Panginoon na constantly you're speaking to us, constantly you are talking to us. Kailangan talaga Panginoon, mabuksan namin ang aming puso at isipan sa magigings mo. And so Lord, at this moment, Speak to us, O Lord God, for your servants are listening. From the letter of Saint Paul to the Philippians, therefore God also highly exalted him and gave him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bend in heaven and on earth and under the earth, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. These are the words of the Lord. Thanks be to God.